titled, Love Never Stops Loving. Love never stops loving. Ang pag-ibig ay hindi tumitigil umibig. Love is not just a word, but it is an action word. Love defies everything. Ang pag-ibig hindi ho marunong makipag-away. Ang pag-ibig hindi ho marunong makipagtalo. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay nagtutuwid at hindi kinukonsidera ang mga gawaing masama, pero yung pag-ibig na pagtutuwid ay may kaakibat na paggabay at pangunawa na alam niya na dapat itama ang mga gawaing mali. Love that is open rebuke. Open rebuke means you correct somebody else that you see that they're doing wrong. Ang pagtutuwid na may pag-ibig ay mahinahon. Hindi natin minamadali ang pagbabago ng iba. Sapagkat hindi ho sila pwedeng maging katulad ng atin hong personal na debosyon at relasyon sa Panginoon. We cannot duplicate ourselves in somebody else's lives in a rushing way. Hindi ho pwedeng madaliin ang pagbabago ng tao. We need to take a little some time. Love is patient. Mapagtyaga, mapagbata, mapag-intay. Iko-quote ko na naman ito. Narinig ko na naman yung word na patient. If you lose your patience, you will become a patient. If you lose your patience, pasensya. Pag nawala ang iyong pasensya, tiyak na ma-high blood ka. Ang umiibig hindi magagalitin. Tingnan mo yung katabi. The Aramaic word of love is huba. The Aramaic word for love is huba, H-O-O-B-A. And it is a homonym that also means to set on fire. To set a fire. The Aramaic concept is the burning love or the fiery love. Intense love coming from the inner depths of the heart as an eternal energy, an active power. Remember, love is an active power. Tuloy-tuloy, matindi, nag-aapoy. Love is like a burning sensation. Ibig sabihin, it doesn't take any break. Continuous. Ang sabi sa Aramaic word, it is a source of active power of bonding hearts and lives in securing relationship. You cannot have love if you do not have relationships. Ang pag-ibig ho'y nabubuo lagi sa isang relasyon. Hindi lamang ho sa pagpapamilya, hindi lamang ho sa sambahayan, kundi sa pakikipagkapwa-tao. Pakikitungo, pagdamay, pagtulong, at pagkakaroon ng awa sa iyong kapwa. Tandaan po natin, in this world, we are living in a self-conceited and self-motivated competition. Pagalingan. You acquire more, you become more influential. You acquire more and you have more money, you'll become more powerful. That's the essence of this world. Pero hindi natin alam ang tunay na karangyaan at katatagan sa buhay na ito ay yung makilala at maunawaan na mapalad ang mga aba na walang inaasahan ng Diyos. Blessed are the poor in spirit, for they have the kingdom of God. Hallelujah. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. This is life's principle. It's more blessed to give than to receive. Because you can give without loving, but you cannot love without giving. To keep on having the attitude of being in love, it's always about dying of yourself. Mamatay ka sa sarili mo. Mamatay ka sa self-interest. Sapagkat marami ho ang tumutulong para makakuha ng boto ng maraming mga politiko. Gumagawa ng maganda for self-sustainment and for self-sufficiency. Pero ang tunay ho na pag-ibig, gumagawa kahit hindi kilala ang gumagawa nito. Kaya nga ang sabi ng Biblia, we already heard what is the first preaching in the mountain, the Beatitudes. The Beatitudes simply means that should be our character, our habit, and our attitude. Kailangan ito ang ating maging gawi, prinsipyo, at panuntunan sa ating buhay.
na walang nalulugi sa naghihintay, walang nalulugi sa nagtitiwala sa ating Panginoon, at walang sawi kapag alam mo na ikaw ay iniibig ng ating Panginoon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang galing sa bibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang puro kabig. Ang pag-ibig ay tumitindig kahit walang pumupuri sa iyo, tuloy pa rin ang iyong paggawa dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi maingay. Ang pag-ibig ay hinahon at malumanay. Kaya ngayon hong tanghaling ito, may we find realization that we cannot live in this world if we will not know and understand what true love means. True love means is the depth of the love of God for us. Imaginin po ninyo, Jesus is in a very good place. He is in heaven. He is in the safest place, having the fellowship with the Almighty Father. But because of the love of God, anong sabi sa book of Hebrews, although He was a son, He has the privilege, He has the position, although He was a son, yet He obeyed His Father. Napakahirap po na ang iyong buhay ay ialay mo sa isang kalagayan at kaparaanan na ang kahudyatan at kahahantungan ay kamatayan. And yet, in fact, even though Jesus has to pass that way, remember before Jesus was crucified, He was praying in the Garden of Gethsemane. Katulad siya natin na taong-tao, nagkatawang tao. And He said like this in His prayer, if it is possible that this cup of suffering be removed from me. Sa Tagalog, kung ito bang tiisin na ito at pagdaraanan ko'y pwede bang maialis sa akin? He was in a place of agony in the Garden of Gethsemane. But the heaven is silent. His Father is silent. Because the only way and the only thing for the mankind to be redeemed is by death. Because the wages of sin is death. Lahat ay nagkasala. All have fallen short in the glory of God. And the only thing that can redeem us is through by punishment. To remove the curse is to die on the cross. At para tayo'y matubos sa lahat ng ating mga kasalanan, dahil sa isang kasalanan at pagsuway ni Adan, ang lahat ay nagkasala at nagkamali at hindi mapanutot, nagkaroon ng kasumpaan sa lahat ng buhay. And the book of Romans stated this way, and it's also because of one man's obedience sa katauhan ng ating Panginoong Hesus, lahat ho'y nagkaroon ng karapatan ng katwiran at kaligtasan. Maging mismong yung hindi pa nakakapagsisi ay may karapatan, hindi lamang nila alam kung paano makukuha ang karapatang ito. Remember, the moment Jesus died from the cross, our past and present, future sin are already forgiven. Hello, amen. Kaya yung lahat ng ating kasalanan noon, ngayon, at sa mga susunod pa, ay pinatawad na ng ating Panginoon. I tell you this wonderful revelation. You will not be able to account all your sins. Hindi mo kayang bilangin lahat ng iyong nagawang kasalanan at hanggang ngayon patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Pero ang mahalaga, alam mo na may kapatawaran. Alam mo na binayaran na ito ng ating Panginoong Hesus at yung kabayaran yun ang nagbibigay sa iyo ng kaliwanagan at katinuan na ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos at ikaw ay iniibig ng ating Panginoon. It's the love of God that gives us access to the throne of grace. Grace, Sister Grace, hallelujah. Grasya. Sapagkat ang grasya, ang tawag po dito ay unmerited favor. Grace defines as unmerited favor. Kaya marami ho sa atin ang hindi nakakaranas ng pagpapala at himala at ganap na kaligtasan sapagkat hindi natin kayang paniwalaan na ibinigay na sa atin ang lahat sa lahat ng Panginoon. Why God is not blessing us? There's no problem with God. The problem is within us. The problem is the receiver, not the giver. The giver has given everything. He did not spare His own Son. He did not spare. Hindi niya hinayaan at hindi niya pinigilan na ang kanyang anak ay
maging alay para sa ating mga kasalanan. Because God wants to have relationships, to have sons and daughters. That's why we are the adopted children. The first children are the Israelites. And because they hardened their hearts with the purpose, tumigas ang puso ng mga Israelita, and God turned His eyes towards us. Sa mga Pilipino, sa mga Australiano, sa mga Amerikano, God look on the other side because there will be somebody that needed to be saved. I was again having a refresher course. Pinag-aaralan ko ulit yung Book of Revelation. And for me, as I studying the Word of God, Revelation is the scariest part of the Bible. Wala akong gustong magbasa ng Book of Revelation kasi yan yung tungkol sa end of days, end of the world, the mark of the beast, etc. and so on, the judgment and the punishment of God. But as I look back on my refresher course, mga kapatid, this stunned me. Ito nakapagpagulat ho sa akin. Sa vision at revelation ni John the Beloved among the disciples when he was in the Patmos Island dahil nga pinatapon ho siya sa isang isla dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Somewhere in chapter 10, chapter 8, 9, 10, 11, that there was an elder saw the vision that in this place, a joyful place, a celebrated place, ang sabi doon sa pangitain, may nakita siya na napakarami ng mga naligtas. Hallelujah. Ulitin ko, napakarami ng naligtas. Sapagkat yung inaakala mong wala doon, baka naroroon. At yung inaakala mong nandoon, baka wala roon. Masakit mang isipin, pero kailangan nating tanggapin. Ang mahirap kapulong ay mga kapwa din nating Kristiyano. Christians made it hard for them to have the access to be granted in going to heaven. Kasi mas ginugusto natin na maging natin silang katulad. Remember, love is not about manipulation. Love is not about controlling. Where there is control, it's not love. Because love is the truth. And when there is truth, there is freedom. And when there is freedom, you can rejoice. When there is freedom, you can dance. When there is freedom, you can sing, you can dream, you can laugh. When there is freedom, you can enjoy life. Because the only that matters that can give life is only by Christ Jesus. He is the truth and He is the love. Hindi ka man kayang mahalin ng magulang mo, pero higit na nagmamahal sa iyo ang Diyos. Hindi man kayang ibigay ng lahat ng magulang mo, pero ang Diyos ibinigay ang lahat sa atin. Your earthly father or earthly parents cannot give everything to you. But God gave everything. Wala hong aksidente sa daigdig na ito. Lahat ho'y pinahintulot ng ating Panginoon. As for me, kung hindi si Cathy ho ang aking napangasawa, wala hong Luis at Johan. Kung hindi ho kami natuloy na bumalik sa Pilipinas at kami ay namalagi sa Australia, kaya sabi ho nung ng biyanan ko, yung tatay ng aking asawa, si Daddy Kit, ang sabi niya, Kenneth, bakit pa kayo babalik sa Pilipinas? Pwede ka namang magpastor dito at the same time magtrabaho. Si Cathy, pwede siyang mag-retrain as stewardess or ground stewardess dito sa Australia. You can do your preaching on Sunday and you can have work or you can stay here in the farm for the rest of your life. But I have a greater conviction. Sapagkat alam ko, ang pera ay madaling hanapin pag inuna mo ang pag-ibig sa ating Panginoon. Ang pera ay magandang alipin, pero masamang Panginoon. Sapagkat kapag ang pera ay alam mo na galing sa Diyos, ang pera ang maglilingkod sa iyo. 7 years later,
Ni minsan sa buhay po namin, hindi ho namin niregret ang aming desisyon. Sapagkat yung mga mukhang yan, yung mga kapatirang yan, sa tuwing ako'y tutungtong sa pulpitong ito, dalangin ko na mas maging mayaman at mas maunlad pa kayo sa akin sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Sabi ko nga nung una, if I would have all the qualities, anak ako ng pastor, I grew up in a family na talagang maayos naman ang pagpapalaki. Mas mabait ako kaysa kay Kuya Dexter. He was the black sheep and I'm the good sheep. Si Jonathan, medyo immature pa pero I'm the right man. The middle man. Hallelujah. Sana hindi nila napakinggan ito. At I'm loved by the people. Pero sabi ko nga, kung yung standards ko, sa akin ng standards, sa pag-aaral ko sa Bible school, you need to find a wife that who is God-fearing. Ito yung gusto ni Nanay Sitang, mapapangasawa ni Joanne, kailangang maalab sa Panginoon, nakakakilala sa Panginoon. Wala naman ng problema doon. Maganda ang pamilya. But it so happened na I met my wife with having a poor background. She came from a broken family. At ang kanila lamang namang tatay ay tatlo. Tatlo po, ano? May German, mayroong Australian, at mayroong Amerikano. At ang sabi ko, wow, hanep, ibang klase. Pero, ang nagreto ho sa akin at nagtudyo na ligawan ko itong asawa ko, Australian ho kasi siya, by blood. Ang tatay niya ho'y Australiano. At ang sabi ng tatay ko, si Cathy ang para sa iyo. At sabi din ng nanay ko, alam mo, sa tingin ko, Kenneth, kailangan mo na mag-asawa. Kailangan ka nang umalis sa tabi ni inay. Sabi ko, hindi, youth pastor ako noon 2006. Sabi niya, I think si Cathy ang para sa iyo. Sabi ko, pambihira, she is not my dream girl. Unang-una, hindi naman mayaman. Pangalawa, masalimuot ang buhay. Maraming may mga pagkakataon that I really met a good girl. They have good business. Yung isa nga ay malayong kamag-anak pa nung may-ari nung nawawalang paraiso and she's a very wealthy girl. At halos ligawan na ako pero it seems like hindi talaga para sa ganun eh. Pero since ngayon naman ay love month, hayaan nyo magkwento muna ako ng love story ko. Amen? So, pero hanggang alauna lang tayo. You don't have to worry. At so nangyari, si Cathy nagpa-counseling sa tatay ko in the middle of the youth camp. At umiyak siya sa mga problema sa pamilya niya, how she is having a hard time to find her identity, yung sama ng loob sa magulang. Napakahirap po pag hindi mo nakilala ang tatay mo. At laging sila ay hirap sa buhay, kapos, at kahit malaki ang kanyang sweldo sa Saudi Airlines, hundreds of thousands na uubos sapagkat yung nanay niya ay pinamimigay yung pera, pinauutang, at kung saan-saan pinamimigay sa mga pastor. Mabait naman, tumutulong sa mga pastor. At isa din ako sa recipient ng natulungan na nabigyan ng mga Bibles. Amen. And it's really difficult for her. Nakapunta ako sa bahay nila, 15 square meter lang. Ito yung dining table. Pagpasok mo, nandun na kaagad yung CR. At sa taas, meron lang maliit na kama. So talagang ito yung baba, nandun na kaagad. Kaya wala silang ibang pag-uusapan ng nanay niya, kundi problema. Kaya sabi ko sa kanya, ano ba naman ito? At sa puro totoo, we want to avoid things that we do not want in life. Pero madalas po, yung ayaw mo, yun ang nangyayari sa iyo. Amen. Sabi mo sa yung katabi, tama si Pastor, di ba? The things that you do not like and want, it happens to you. You pray for this, you pray for a good, tall, dark, and handsome. Pero magugulat ka. Ang mapapangasawa mo pala single parent.
Hello? Di ba? Magugulat ka na ang tutulong pala sa iyo ay dating masalimuot at masaklap ang buhay. Pero tandaan po ninyo, ang pag-ibig ay hindi makwenta. Ikaw lang ang makwenta. Lahat binibilang mo, lahat ng ginawa sa iyong masama ng kapwa mo, nililista mo. Love doesn't keep records of wrong. Kaya sa buhay na ito, you learn from your journey. You learn from the path that God has given to you. Because there are no other teacher that can teach you rather than yourself and the God Himself who create you. Because He is the author and the finisher of our life. Walang ibang guro na makakapagturo sa iyo, kundi ikaw at ang Diyos na lumikha sa iyo, Siya ang magtuturo sa iyo para hindi ka magtuturo kung sinong dapat sisihin sa iyong buhay. And we dated. Pero alam niyo pala mga kapatid, masarap pala yung pag-ibig na nade-develop. At bukas aalis na siya, may flight siya pabalik sa Saudi. Sabi ko, Lord, kapag hindi mo ko binigyan ng senyales, hindi ko na itutuloy ang panliligaw ko. Hindi pa ako nagtatapat ng saloobin ko. Mataas ang aking presyo. At sabi ko, Lord, bigyan mo akong ng sign kapag dito sa kapihan na aming pupuntahan sa Chendisitas. Kasi remember, sa Green Hills ako naka-assign noon sa main church po natin. At kailangan may makita akong mga kulay na dilaw na palamuti. Kulay dilaw, yellow. The message of the yellow ribbon. Hallelujah. At kumain kami doon sa isang coffee shop. Hindi Starbucks, hindi Coffee Bean, pero maliit na coffee shop lang siya. Pero mga kapatid, muntikan ho akong himatayin. Sapagkat nung isinerve na ho yung kape, ang tasa, dilaw. Ang ilaw, dilaw. Yung nag-serve sa amin, nakadilaw na apron. Oh my God! Sometimes you might not hear God, but He will speak in signs and in a whispering voice. May palatandaan ho, minsan pag mangusap ang Diyos. Minsan hindi mo mahanap sa Biblia ang sagot, but sometimes God will speak to you naturally. Naturally. When I saw that, mga kapatid, hindi na ho ako nakakibo. At nagtapat na ako ng pag-ibig ko. At ang sabi niya sa akin, yes! Yes! At alam niyo ho, napakahirap po ng galing sa ibang kultura at ibang pamilya. On our first 3 months of our relationship, lagi kaming nag-aaway. Paano? Gusto ko lagi siyang magte-text. Kapag ka nasa London or nasa Thailand, gusto ko natatawagan niya ako sa hotel. Siyempre, pagod na nga din naman. Hindi naman siya makatawag. Favorite niya pong place, London kasi doon maraming pasyalan. London Bridge is falling down. Lagi yung sila doon, London, Saudi, London. At sabi niya, ako na ba naman, Kenneth, para ka namang bata. Sabi ko, anong para kang bata? Kaya nga tayo magkarelasyon, kailangan mag-uusap tayo. Ayaw daw niya ng medyo mashi-mashi, kasi medyo matanda sa akin yung asawa ko. Ayaw niya ng mga sweet things. Pero alam niyo yun, the first 3 months, away bati, tampuhan, takutan ng break-up, It's really a struggle, mga kapatid. How could you love somebody that you didn't know? Dahil ang isipan ko lagi, napilitan lang naman ako di ba? Pero alam niyo yun, true enough. Sabi nga, pag may pagtsatsaga, may nilaga ka So sa pagtsatsaga, and as you ask my wife, naririnig niyo naman siya nagpapatotoo, na naturuan ko siya sa pakikipagkapwa-tao, pakikitungo, and part of some of our major decisions po dito sa lugar na ito, yung pagpapabrace kay Hannah, she's the author of it. Because she understood na kailangan pala ang tao ay tinuturuan at pinagtsatsagaan at huwag mong minamadali na mabago na katulad mo. And she learned that from me. Na kahit magkaiba man kaming planeta ng pinagkakagalawan, naintindihan niya na ang pag-ibig ay nabubuo lamang tanging sa isang relasyon. You can clap your hands para marinig ng asawa ko yan.
And I could say right now, I'm really in love with my wife. Kahit itapat nyo si Jennifer Lopez, ang wife ko pa rin ang pinakamaganda. Hallelujah. You may not have as that beautiful dream girl or dream guy of what you want, yung ibinigay sa iyo ng Diyos, yun pala ang para sa iyo. At pag para sa iyo, ingatan mo at pahalagahan mo. Kaya, my wife is so happy sapagkat yung mga wala sa amin noon, ngayon idinaragdag na ng ating Panginoon. And as I fast forward, di ba tatlo nga itong mga, kung sino-sinong mga nationalities, ano? Hindi ko alam kung sino talaga ang bibiananin ko. Pero alam niyo po mga kapatid, among the three, yung dalawa, I am their favorite. I'm not bragging, but I'm their favorite. Why? Because I'm honest. Pareho silang nakapunta sa Pilipinas, yung Australiano at saka Amerikano. And when dinala ko pa sa church yung isa dito, di ba, nandun tayo sa 3rd floor. And they really love what I'm doing. At ang sabi nila, you are the hands and feet of Jesus. Kahit nung namatay na yung tatay ni Kating Australiano, ang gustong makita sa bandang huli ay si Johan. Sapagkat si Johan lamang ang kanyang nag-iisang apong lalaki na marunong mag-English. Hallelujah. At ang gusto niyang makita nung huling hininga niya, ay gusto niyang maipanalangin siya ng kanyang manugang na si Kenneth na Pilipino. Right at the deathbed, nakakilala ho siya sa Panginoon na tinanggap niya si Jesus as his personal Lord and Savior. But this 2021 is another story. Alam niyo yung tinitingnan mong pangit at setback? You cannot judge the book by its cover. If you will not read the content, you cannot have the conclusion. Your life today is not the final conclusion of your life. Where you are today is not where you're gonna stay. There is more stories to be written. Kausap ko naman ho yung Amerikano, stepdad nila. Ang sabi sa akin, Kenneth, I'm really looking forward that by June 26, 2021, kahit anumang maging hadlang, naniniwala ako, makakapunta kayo dito sa Amerika, sagot ko lahat, all expense paid, para maka-attend ng kasal ng aking anak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I know it's difficult to travel. I know it's really hard with the COVID-19. Pero tandaan po ninyo, pag imposible, Diyos na ang gagawa. Sapagkat yung hindi mo hiniling, yes, I have an American dream. Pero bakit ngayong pandemic pa? Bakit ngayon pa, Lord? Paano kung makakapanood ng laro ng New York Knicks at ng Brooklyn Nets? Paano talunin ng Los Angeles Lakers? Yak! Yeah. Walang tatalo sa kanila. But I really want to go to Crayola Land. Gusto namin puntahan yung ibang lugar. But now, this pandemic. Kaya kung titingnan mo, yung mga bagay na mahirap sa daigdig at mundo ngayon, magiging magaan para sa iyo. Because this is how God moves. This is how God works. Yung mga panahon na nagtiis ka, yung mga panahon na inaakala mong walang pagpapala, yun pala ang mina ay nasa basura. Ang diamante, ang diamond ay nasa isang uling na kapag matindi ang pressure, it will have value. Kaya lahat ng iyong pagtitiis, dahil umiibig ka sa ating Panginoon, ikaw ay kanyang gagantirayahan ng gantimpala, siksik, liglig at umaapaw. And one time, magka-chat kami and I told to my stepdad, sabi ko, you have a good car, a brand new car. It's pretty cool. Subaru. At nag-shovel ng yelo kasi malamig ho ngayon sa New York at sa Canada. Sabi ko, you have a good car. I like your car. Ayun, sabi ho nung matanda sa akin, you know what, Kenneth? You're gonna ride with it. Hallelujah. So they are expecting that this Philippine delegate will be able to arrive kahit imposible. Alam ko na may ginagawa ang ating Panginoon. Amen.
And look what happened, mga kapatid. Listen to me. Kami, kailangan namin ng visa papuntang Amerika. Pero you know what? The synchronization ng lahat ng mga train of events, kami kailangan ng visa, kailangan mag-apply ng visa at it will go through a long process. Pero ang sigurado na makakapunta ng Amerika, kahit hindi ho kami makapunta, but we are trying and we are praying for that this March, yun ang next step namin. Pero dahil ang asawa ko ay Australian passport holder, isa siya sa mga bansa, sa 24 na bansa sa buong daigdig, na hindi na kailangan ng visa papuntang Amerika. Hindi ba napakabuti ng ating Panginoon? If I made the conclusion, these things will never happen. Hindi nahanap ni Cathy ang kanyang tatay kung hindi ako ang kanyang napangasawa. Sapagkat after 34 years, they never met. They never met. Pero dahil ho sa panalangin ng cute at poging pastor na ito, pagbigyan nyo na, Valentine's naman. And it was impossible to men. Ang sabi ng embassy ng Australia, we do not give any access or information for our citizen because there is privacy. Pero kapag sa Diyos ka humiling, walang lihim at sikretong hindi mo malalaman. And God led me to the National Directory of Australian Government, the White Directory. Maraming mga Richardson na nandoon. Pero yung taga New South Wales na nandoon sa lugar na yon, pang-4 o pang-5, doon sa napili namin. It might be a joke or it might be impossible, pero hear from my story and our story. Isang tawag lamang namin doon sa telephone number na tinuro ko, yun na mismo kaagad yung tatay ni Cathy na nakasagot sa kanyang tawag. Dahil ang Diyos ay buhay at napakabuti. Because love never stops loving. We love one another. We love each other in sickness and in health till death do us part. Hindi ko tinimbang, hindi ko na tiningnan kung anong kanyang kalagayan at katayuan. Sapagkat pag sumama na sa iyo ang asawa mo, iisa na kayo ng kalagayan at katayuan. Ang nararamdaman mo, dapat maramdaman mo din. Ang problema niya, problema mo din. The Greek word for love is agape. It describes as the highest form of love. It's the love of God for His people. An intense affection that must be demonstrated. Demonstration. Ipakita, ipamalas, ipaunawa. Meron ng pagsasanay na mas madali daw natututo ang tao kaysa lecture kumpara sa itinuturo mo ng aktwal. Kaya marami hong principled and theoretically may alam sa pagmamaneho, pero ang pagiging mahusay na driver ay pag meron ka ng minamaneho. Tama po ba? Maaring alam nila ang no right turn, no left turn, no entry, all the signs. Pero kung wala ka namang dadrive in at wala kang sasakyan, baliwala ang lahat ng mga ito. Kaya kahit alam mo na at kabisado ang Biblia, bawat tuldok, bawat sitas, hindi yung sinanay sita, ha? Bawat hunang nilalaman at talata, alam mo ang lahat ng ito. Pero kung wala kang pag-ibig, baliwala ang lahat ng ito. Pag lahat ay inaaway mo, lahat ay inaapi mo, lahat ay pinagtatalunan, ang Biblia ay hindi pinagdidibatihan, ito'y pinagsasaluhan, at ito'y inuunawa ng may pag-ibig at pagmamahal. We have different religions and beliefs. But can I just reiterate one more time the word respect? Because respect is the product of love. Pag may pag-ibig, marunong gumalang. Kahit hindi tayo magkaintindihan at magkaunawaan, ang pag-ibig ay marunong gumalang. Alam mo na pag alas 10 ng gabi, huwag ka na magpapatugtog ng malakas ng karaoke. Amen. Alam mo na hating gabi,
maingay ang tambutso mo, saka ka naman haharuro doon sa malaking iskinita. Talaga naman para kang sinisilihan ng puwet sa pagyayabang. Isipin mo na makakaperwisyo ka at may mga taong maabala. May pinost ako about kortesiya at disiplina doon sa aming community group sa aming subdivision. You know what, mga kapatid? Sa lahat ng ipinost nila doon na tungkol sa mga programa, yung kortesiya at disiplina na pinost ko, na huwag magtapon ng basura sa hindi mo naman lugar at pag ang aso mo ay naglakad at tumae, damputin mo at huwag mong hayaang kapitbahay mong magwalis, huwag mag-double park sa parking area. Alam niyo, sabi ng mga officers, ang dami nang nakuha mong likes, mga nasa 300. Gawin na kaya nating permanenteng rules ito sa ating subdivision. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay marunong umibig, you will demonstrate the principles and the practicality of this life. Kaya hindi ako nagtataka na ang mga taong nasa paligid ko, gustong-gusto ako. Because life is easy if you know how to love. Wala kang makakaaway kung lahat ay iniibig mo, pati kaaway mo. Kahit yung gumagawa sa iyo ng masama, iniibig mo pa rin. Yung hindi nagbayad ng utang sa iyo, iniibig mo pa rin. Walang kang makakaaway at laging panalo ang umiibig. Tell to your neighbor, laging wagi ang umiibig. That's why the agape love is unconditional, unselfish commitment. It is a devotion in demonstrating the inward feelings of love toward another. It's an act of kindness. Love keeps winning as long as you keep on giving. There was a saying by a great poet, ang sabi ho ay ganito, love is not supposed to be easy. Ang pag-ibig daw ho ay hindi talaga madali. Totoo naman ho ito. And even Jesus told us na pag may sumampal sa iyo, sa kabilang pisngi, ano daw dapat natin gawin? Ibigay mo pa yung kabilang pisngi. What kind of principle is that? Niloko ka na, pero mahalin mo pa rin. Pinatira mo na doon sa iyong boarding house, patubig, pabahay, pakain, may sweldong 18,000. Ginawan ka na ng masama, siniraan ka na, at sinasabi pa sa kanyang mga kapwa, mga manggagawa na nakatira doon sa pabahay mo, umalis na tayo dito sa kumpanyang ito dahil palubog na ang barko. Pero sa kabila ng lahat, binayaran mo pa yung utang kay Aling Nena, binigyan mo pa ng pocket money bago lumayas, sa kabila ng lahat, naging mabuti ka pa rin. Pag-ibig lamang ho ang pwedeng gumawa noon. Kaya dahil pag-ibig ang kanyang isinukli, nung siya naman ang nangangailangan ng sasakyan, may pag-ibig ding gumawa ng pag-ibig para sa kanya. Kaya nung kinailangan ni Brother Abet ng bagong pick-up, hindi siya nahirapang maglabas ng pick-up sapagkat ginamit niya ang kanyang pastor at si Brother Harney para mailabas namin ang pick-up na kailangan niya para sa kanyang construction business. Dahil gumawa siya ng pag-ibig sa kanyang mga tauhan. Love will always result with love. Hallelujah. It's not easy, but sometimes the hardest thing, you have to do it. It's really painful to see that His only begotten Son will die on that cross. But you have heard this many times, that for God so loved the world. Hindi yung sinabi that God loves the righteous. Ano daw ang minahal ng ating Diyos ang sanlibutan? Sanlibutan, sa sanlibutan masalimuot ang mga buhay. Maraming nangangalunya, maraming drug addict, maraming sinungaling, maraming butangero, maraming nagmumura. But in spite of that, for God so loved the world. God loves the world. That He gave His only begotten Son as a ransom for all of us. That whosoever believeth in Him will not perish, but will have, sabay-sabay, everlasting life. Eternity. The result is eternal.
Love is all about partnership and relationship. Hindi mo magagawa ang demonstrasyon ng pag-ibig kung wala kang paggagawaan nito. Alam nga namang, iibigin mo lang sarili mo. It will not go that way. You need to share it commonly. The closest thing is in our household, in our family. Sa bayaw mong batugan at tamad at hindi makaigib at makapagtrabaho, yun ang una mong ibigin. Pero ang pag-ibig ay hindi nangungonsinti. Ipag-pray mo sa Panginoon, paano mo makakausap yung bayaw at hipag mong napakabulagsak at burara, paano mo masasabi sa kanya na kailangan ang iyong mga gamit ay ilagay mo sa isang tabi? Paano mo kaya ito magagawa, Sister Rowena? Na masasabi mo sa iyong bayaw na, magsisimba muna ako, kayo muna mag-alaga ng inyong mga anak at iwanan ko muna ang aking mga pamangkin. Hello? That you can be good in rebuking them in the sense na hindi mo naman sila masasaktan. At kung masaktan man sila, sila'y matututo dahil hindi ka naman nila alipin at alila para ikaw ay huwag maabuso. Sapagkat ang mga tao sa sobra mong bait, iwasan din naman natin ang mapang-abuso. Learn to say no if you cannot do it. At hindi lahat ng ipinapagawa ng magulang ay dapat mong gawin kung alam mo naman na ikaw ay nasa edad na at tamang gulang sa tamang kapasyahan. Hello, 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 hello. Pag ikaw ay 30 years old na, alam mo na kung anong tama at mali. Right? Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng kapasyahan mo iaasa mo sa iyong magulang. Ang kapasyahan mo iasa mo sa Diyos at tiyak na gagaan at gaganda ang iyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Love is not supposed to be easy. This is in terms of relationship. That's why you need to find someone when you are comfortable struggling with. Yung pagtatalo sa bahay, normal po yan. Minsan ay, ang iyong mga anak ay sumasagot sa iyo, normal po yan. Minsan kasi tayong mga Kristiyano, napakabilis mag-quote ng Biblia. Alam mo, ikaw pala, sagot ka, masusumpa ka sa Biblia. Ikaw, sabi magpasakop ka, sabi sa Biblia, sundin mo ako ang hari ng tahanang ito. Ikaw, dapat ikaw ang sumusunod sa akin. Hindi mo ako ginagalang. You cannot earn respect if you just dictate it and tell them that you're in the position to be respected. Ang posisyon ay posisyon lang kung wala itong kaganapan ng tunay na kapangyarihan. Kahit sabihin mong ikaw ang tatay ng tahanan, kung hindi ka naman nagpo-provide para sa kanilang pangangailangan, hindi mo makakamit yung iyong tungkulin bilang ulo ng tahanan. Para maging ulo, dapat ikaw ang nag-iisip. Para maging ulo ng tahanan, ikaw dapat ang gumagawa ng paraan, hindi ikaw ang nagbibigay ng kabigatan. Hello! Gentlemen, mga tatay at mga kabataang lalaki na naririto. Malaki ang ating responsibilidad para maging balanse ang ating tahanan. The absence of men, that's why the world is a difficult place to live in. Merong isang kwento na napanood ko kahapon sa Netflix at si Tom Hanks ang bida dito. He was a traveling newspaper reader na pagka pumupunta siya sa bawat bayan ng Texas, ang kanyang ginagawa ay nagbabasa ng balita. Merong 9 na namatay somewhere in California because of meningitis pandemic. That was 1800s, mga kapatid. So, yun lang ang kanyang ginagawa for a living. At merong isang tin can sa gitna na pwedeng mag-donate yung mga nakikinig sa kanya, 10 cents for donation, for listening for the stories. At meron siyang isang batang babae na na-encounter along his journey na isa sa mga Texan native ho sa Amerika at kanyang inampon at inadapt. And for such a time, he has having a hard time kasi yung bata hindi marunong mag-English. And they could not communicate. Sang language lang. Imagine ho ninyo pag kausap mo in Czech, at o kaya Bisaya, hindi kayo magkaintindihan kahit alam mo na medyo maganda sinasabi, pero if you cannot communicate, so hindi sila magkaintindihan. To make the long story short,
Inisip ni Tom Hanks kung paano niya may sosoli yung bata sa kanyang pamilya. At tinrace niya kung nasaan pa yung mga natitirang pamilya sapagkat yung bata was abandoned because her family was massacred. Pinatay ho lahat ng kanyang mga magulang doon sa kanilang settlement somewhere in Texas. Pero meron pang mga relatives na far, far away sa kabilang bayan na nakasurvive at nandoon naman. So, dinala ho ni Tom Hanks itong batang ito doon. At ang sabi niya, I'm done with you. I have to go on with my life. I need to go back to my wife na inaakala ni Tom Hanks ay baka buhay pa. 4 years ho siyang nawala because of war. Isa siyang retired captain, isang sundalo. At iniwan na niya doon sa kamag-anak itong batang babaeng ito at bumalik ho siya sa San Antonio, Texas, knowing na baka buhay pa ang kanyang misis. Pero namatay pala ang kanyang misis dahil sa cholera outbreak. Alam niyo dati, matitindi ang mga tuberculosis, talagang patayan ho yan, virus. At nagkaroon ho siya ng contemplation na wala na siyang babalikan at wala na siyang pupuntahan. He has this deep conviction na balikan niya ho yung bata. At pinuntahan niya ho yung bata ulit doon sa kanyang pinaghabilinan. Nakita niya, nakatali ang paa at nandoon at nakabilad sa bukid. Sabi niya, ano namang ginawa niyo dito sa batang ito? Di ba sabi ko alagaan ninyo? Ang kulit ho kasi niyan eh. Paggabi, tumatakas, pag-araw ng kainan, hindi sumasama sa pagkainan. That's why we need to tie her feet. So parang, ano yun, manok? Ano yun, alagaing baboy, nakatali, nakakulong. At meron lang siyang kumot. At lungkot na lungkot si Tom Hanks, kinalas niya ho yung tali. At sabi niya, I might be wrong, but I need to bring her back. Ako na magpapalaki sa kanya at mag-aalaga sa kanya. And as the story goes on, nagkukwento ng mga stories at mga news headlines si Tom Hanks. At ito hong batang ito ay naging niyang katuwang as an assistant. Tagabigay ng newspaper, nababasahin ni Tom Hanks. At saka kapag merong mga kinukwento si Tom Hanks na may mga tunog ng bomba o kumakatok na pinto, yung bata ho ang nagiging parang musical scorer, sound effect. There was a man knocking on the door 3 times. So yung bata naman, tagakatok. Tapos sa pagtatapos ng kanyang pagbabalita, tuwan-tuwa kasi masaya, lively and loudly doon sa silid. At in-acknowledge show ni Tom Hanks yung batang ito at ang sabi niya, and I would like you to appreciate the girl at the back, that is my daughter. At yung bata ho, nung in-acknowledge na siya ho ay kanyang anak ni Tom Hanks, alam niyo yung pinagsukluban ng langit at lupa na parang problemado. Nung sinabi ni Tom Hanks that he is my daughter, nag-glow ho yung mukha ng bata at talagang nagbaw siya at nagpasalamat. And everybody was clapping their hands. And Tom Hanks had this teary-eyed because he gave identity for that lost girl. Anong dapat nating matutunan? Marami ho sa atin nagpapapansin dahil walang pumapansin. Pero ito hong masasabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangang magpapansin sapagkat pinansin na kayo ng ating Panginoon at nakabaling ang kanyang paningin sa mga taong kulang sa atensyon sa kanilang mga magulang sapagkat ang inyong tahanan ang hindi basihan ng tunay na kalayaan at katangian at karangyaan ng inyong pagkakalikha sapagkat ngayong umagang ito, tanghaling ito, ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos. Ikaw ay iniibig ng ating Panginoon. And God put a value and a price tag in your life. You are no longer a slave to fear. You are no longer a slave to sin. You are a child and a sons and daughters of our Almighty God. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, sabi ni Paul dito sa ating binasa, Paul is referring to God speaking to Moses as face to face. Di ba dito sa verse 12? Ang nakikita daw natin ngayon ay bahagyang tanaw lamang sa mga padating na mga kasaysayan, sa mga padating na ilalathala sa kinabukasan. That's why every day we learn. Every day we learn to forgive. Some will hurt us, but we will learn to forgive. Some will hate us, but we will learn to love those haters. Haters gonna hate. Gumawa ka man ng tama, marami pa rin hindi
matutuwa sa iyong ginagawa. Bakit pa ba kayo mamimigay ng chicken? Marami namang mahihirap. Hindi ho mauubos ang mahihirap, mga kapatid. Lagi ho silang naririyan. Pero gawin mo yung alam mong ipinapagawa sa iyo ng Diyos. At yung 150 na chicken, gagawin ng Diyos na 300 ang ating chicken na may pamimigay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The only way that you can speak face to face for a relationship, the closest thing na pwede mong makausap ng mukhaan sa mukhaan, ay walang iba kundi ang iyong asawa, ang iyong anak. Minsan pagka kami ni Jao magkatabi sa pagtulog, sasabihin sa akin nun, Daddy, I love you too, anak. Sasabihin naman ng isa, nasa kabilang kilikili ko natutulog yung isa, sasabihin ni Lois, Daddy, I love you. Okay, I love you too. You cannot speak face to face unless you are in close relationship. Nakukuha ho ninyo? And God wants a close relationship to us and in us and through us. Kaya hindi mo makausap ang Diyos kasi ikaw mismo ang lumalayo sa Diyos. Busy ka, maraming kaabalahan. And you are so disturbed and distracted by the noises of the world. But when you are in a face-to-face understanding, pag malapit na ang kausap mo, hindi mo na kailangang sumigaw. Pag malapit ang kausap mo, kahit pabulong, nagkakaintindihan kayo. Kaya kapag ka ang misis mo, ang mister mo, katabi mo sa pagtulog, hindi naman kayo nagsisigawan na pagkapatay na ang ilaw eh. Di ba? Quiet! 2:00 ng madaling araw, silent mode mga kapatid. Alam mo, honey, ang ganda-ganda mo. Kahit may bilbil ka na, sexy ka pa rin. Oo nga, kahit panot ka na, gwapo ka pa rin. But you need not to speak loud. Whisper. Kaya kapag ka pabulong, ibig sabihin, malapit. At ang Diyos ay naghahangad ng iyong paglapit na siya'y makausap mo ng malapitan. That's why the Bible says God speaks in a small, still voice. You cannot hear God when He is so far away, but you can hear God when you are too close for His comfort. Pag malapit ka sa ating Panginoon, kaya niyang pahirin ang mga luha sa iyong mga mata. Pag malapit ka sa ating Panginoon, you speak face to face, God can embrace you with His grace. God can embrace you with His grace. Grace, not your performance, not your being good, but by His grace. You don't deserve it, but God will embrace you with His grace. You are not worthy. But God says, you are my child. Kaya kapag malapit ang inyong usapan, nasasabi mo ang lahat at naikukwento mo. And God wants a relationship that is face-to-face. Upang sa gayon, you will understand that apart from Him, you are nothing. And sabi ni Pablo, when I was a child, I speak like a child. Ano bang ginagawa ng bata? Pabebe. Tantrums. Alam niyo minsan, ang patience ko nateteste. Pag kami magchat-chat sa akin, Pastor, ... Sabi ko, matanda naman tong kausap ko, but Pastor, ... Alam niyo mga kapatid, pag may sasabihin kayo, huwag nang paligoy-ligoy. Di ba? Good afternoon. Alam ko naman, good afternoon ngayon eh. Di ba? If you want to tell something, go direct to the point. Pastor, magdo-donate po ako. Anong kailangan mo? Nasaan ka ba ngayon? Pastor, ... Ang tawag ho doon ay papansin. Pero kung sasabihin mo, Pastor, si ganito po, gustong matulog sa amin, ano po bang dapat kong gawin?
Ganito ho yan, pag-usapan ho natin. Pastor, gusto ho kasing sumama nung anak ko sa boyfriend niya, may camping daw. Ano ho ba ang dapat kong gaya? Di pag-usapan natin, pag-usapan. Relax muna kayo, wag muna kayong babanat ng ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo yan, when you get into the point, there will be conversation, there will be advices and opinions, may napagtatapusan sa pag-uusap. Kaya kapag walang usap, kadalasan misunderstanding. Kaya kapag hindi ka naman sumagot, ang sasabihin sa'yo, suplado ka. Kasi wala ka namang itinanong. Tandaan po ninyo, kapag ang isang tao tinawagan ninyo ng 1 o 2 beses, hindi sumasagot, huwag nyo na ulit tatawagan, marahil siya'y busy o nagdadrive. Hindi ibig sabihin ayaw kang kausapin. Ibig sabihin baka may ginagawa. That is an etiquette. At kung kailangan mo talagang makausap yung taong gusto mong hanapin, mag-pray ka sa Lord, sino ang pwede mong kausapin. It might be the secretary, the husband, or the wife, or the child, the daughter, or the son. Pero tandaan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon you might have the access. Pero pag gusto, maraming paraan. If you really want it, you got it. If you want my heart, you got it. If you want my life, you got it. Kaya kung gusto ng Panginoon ay buhay natin, ang gusto ng Panginoon ay puso natin, ibigay natin. Sapagkat yung nagbigay ay hindi nagdalawang isip. Kaya kapag gusto mo na makausap ang ating Panginoon, kahit hindi pa nangyayari yung matagal mo nang ipinapanalangin, tuloy-tuloy ka pa rin. Baka mamaya, bukas makalawa, yung susunod na tawag ay kasiguruhan na doon sa matagal mo nang inaasahan buhat sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I would close with this. It's almost 1 o'clock in the afternoon. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. The greatest of all is love. Ang sabi ho dito, there are 3 things that will remain sa buhay na ito. Faith, hope, and love. But love surpasses them all. Ano ang ating dapat matutunan? Faith and hope are temporary, but love is eternal. Pag namatay na yung tao na nagmahal sa iyo ng totoo, buhay pa rin po ang pag-ibig niya sa iyo. Love never fades, and love never fails, and love has no expiration. Dilata, karne, may expiration, pero ang pag-ibig, walang paglipas. Kahit patay na si Mang Erning, kahit matagal, malagi silang nag-aaway ni Nanay Sita, pag minsan kami nagkukwentuhan, sabi ni Nanay Sita, namimiss din niya pala si Tatay Erning. Ang tawag ho doon ay pag-ibig. Amen. Kahit minsan, nandun ako sa bahay nila, nag-aaway ho yan dalawa. Pero may pag-ibig pala talagang tunay na nanunuot at nakatanim sa puso ni Nanay Sita. Amen. Ang pag-ibig ay pangmatagalan. Kahit wala ng love life si Tox, iniibig pa rin niya ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Napakabait nitong batang to eh. Dahil sa kabila ng mga kanyang pinagdaanan, nanatili siya na naglilingkod sa ating Panginoon. Anong matutunan natin? The 10 things that we need to learn about this love book chapter. Number 1, love is patient under stress. Love is kind at all times. Love is generous, not envious. Love is humble, not self-promoting. Love is never rude. Love does not manipulate by using shame. Love is not irritable or easily offended. Love celebrates honesty. Love does not focus on what is flawed, yung pagkakamali or mistakes. Love is loyal. Sa Tagalog ng loyal, tapat. At itong salitang ito, pagbalik ta rin mo pa rin, tapat pa din. I think mga kapatid, pag may pag-ibig ka, tiyak na anuman ang iyong marinig, magtatapat ka pa rin sa katotohanan sapagkat ang pag-ibig ay hindi naniniwala sa fake news. Ang pag-ibig ay hindi naniniwala sa chismis.
Buti sana kung cheese whiz, masarap na palaman sa tinapay yan. Pero pag cheese miss, si ganito nakita ko, si ganyan, ganito ginawa. Unless you see it on your own eyes, huwag ka kaagad maniniwala. Unless there are witnesses. Ano yung sabi nyo? 2 to 3 witnesses, it will establish the truth. Pero pagka sinabi nung tambay lamang doon, kalimutan mo na yon. Basta ang halaga, ang pag-ibig ay naniniwala sa katotohanan. We may know that God loves us in our heads, but God goes deeper as He desires for a deep revelation that His love should penetrate in the very fiber of our being, na maramdaman natin at maranasan ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa kanuot-nuotan at kasuluk-sulukan ng ating puso, hanggang sa kaibuturan at himaymay ng ating katawan, maramdaman natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, na Siya ay nagpapagaling, Siya ay mabuting Diyos, tapat kahit hindi ka tapat. Siya ang ating kailangan. Kaya dapat ito ay pumasok sa ating puso hanggang sa ating kalooban. Ang pag-ibig ng Diyos ang ating kayamanan. Lahat ng bagay ay masisira. Ang pera ay mauubos. Pero ang pag-ibig ng Diyos, ito lamang ang tanging lubos. Pag-ibig na walang tigil. Pag-ibig na may kapayapaan. Pag-ibig na may karangyaan. Pag-ibig na permanente. Pag-ibig na hindi nagbabago. Pag-ibig na laging sariwa bawat umaga. If you made mistakes, God has given you a brand new day. For this is the day, not just because of Valentine's Day, this is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. Dakilang Diyos, aming Ama, we thank you so much for a wonderful revelation. That love knows no boundaries. Love knows no end. It is eternal. And Lord, as we are your vessels and instrument, use our mouth to declare your goodness. Use our hands to help those who are weak and falling. Give us wisdom to demonstrate the God kind of love. Unselfishly and unconditionally. Sa mga sugatan at mga api, maging kaming tagapagkanlong at kapayapaan at pag-asa ng mga nabigo. Teach us to help the brokenhearted, the repair of the broken bridge, the giver of hope, the sustainer and the lifter of the fallen. Mga na-disenfranchise, mga naduhagi, kami, Panginoon, ang makapagbigay sa kanila ng kalakasan. Lord, I pray that in the mighty name of Jesus, give us a clear path of understanding, that through the eyes of faith, we could clearly see that the rest of our lives will be the best days of our lives. That our best days are not over. You have come, you have given your Son, Jesus, so that we will have life abundantly, satisfaction guaranteed. And we believe that in you and through you, we will be able to finish the race and fight the good fight of faith. Ipagadya mo kami sa lahat ng masama. For all the temptations of this world, guard our hearts. Send your mighty angels that are in charge over us. Deliver us from all evil in the mighty name of Jesus. Make us secure and preserve us in your mighty outstretched arms. At sa lahat po ng may mga kahilingan na naririto, Panginoon, abutin mo po sila. Those who are struggling in depressions, struggling in a legal battle, Lord God, tulungan mo po ang bawat isa. Sa mga kontratang hindi pa magpustro-pustro, sa katulad ng prayer request ng isang kapatid na yung sa kanilang mga bentahan na hindi magmaterialize, Lord, I pray that in the name of Jesus, we pray that it is a done deal right now. We are gathering in one place. Sige po, let us come into agreement na lahat po tayo ay makaranas ng biyaya buhat sa Diyos.
that we could have the yes and amen of the Lord right here, right now, in the mighty name of Jesus. Could you please stand up onto your feet, and for the next 1 minute, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Let us come into agreement. Lahat ng may mga karamdaman at sakit ay pinagaling na ng ating Panginoon. Through the blood of Jesus, by the stripe of Jesus, we are healed. Sa lahat ng may mga pinagdaraan ng kalungkutan, maranasan po nila ang kagalakan at kaligayahan buhat sa iyo. Ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kublihan, ikaw ang aming pag-asa sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Salamat po, salamat sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Sa lahat po ng may issues with the morality, Lord, I pray that you break every bondages, Panginoon. Lord, lahat ng mga nasa maling relasyon ay itama mo, Panginoon. Sapagkat higit na mas masaklap na alam namin ang tama at mali, pero mas ginagawa namin ang mga bagay na mali. Lord, I pray that you will deliver us, that you will enlighten every man and woman in this place to get out from the wrong side of relationship. Lord, we give everything to you, that we will take heed and allow you to move into our lives. So we give you permission. Oh God, we give you permission. Take over. Take over. Take over. Jesus. Jesus. I know you are tired. Don't chase your dreams. Trust in the Lord with all your hearts, and your dreams will come to pass. Don't trust in the worldly things. It will perish. And as you trust God, in Jesus' name, you will come to flourish. God will give you creative ideas, wisdom, and understanding. Wisdom that like no other. Come on, God. Come on, God. You got it. Come on. You got it. God. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. Please, as you go home, bring Jesus with you. Huwag niyo hong iwanan si Jesus sa lugar na ito. As you go home, bring the message with you. A lot of people are hurting. Pero yung mukha po ninyo na nagliliwanag, ito ho ay katiyakan na may pag-asa dito sa masalimuot na daigdig na ito. You could be a blessing instead, in spite of being a burden. Tayo ho'y pagpapalat biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. And as you believe that, napagpala po ba kayo ngayong tanghaling ito? Palakpakan natin ang ating Panginoon. I give you the final blessing. Just lift up your both hands. Your cup will overflow. Your cup will overflow. Ang sisidlan mo ay aapaw at sosobra. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you the shalom, the peace of God which passeth all understanding.
You are blessed and highly favored in the Lord. You are loved by God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. You can have my heart. You want my heart. God bless you po. You got it.